Sinelyuhan daw ng pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatapos ng unit team. Pero tikom pa rin si VP Sara kung ano ba talaga ang dahilan ng pagre-resign niya bilang DepEd Secretary. Magbabalita si Maricel Halili. Ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kasabay ng pagbaba sa pwesto bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon sa palasyo, hapon nitong Miyerkules, nagpunta si VP Sara sa Malacanang para ibigay ang kanyang resignation na epektibo sa July 19. Hindi raw nagbigay ng dahilan ng ikalawang Pangulo, pero nagpasalamat ang Malacanang sa kanyang serbisyo. Nitong nakaraang linggo lang nang magpahiwatig si VP Sara na binuulang ang unit team nila ni Pangulong Marcos para sa 2022 elections. Para kay dating presidential spokesperson Harry Roque, ang pagbibitiw ni VP Sara ay hudyat ng pagiging leader ng oposisyon ni VP Sara. Nandyan yung katotohanan na sira na po yung relasyon sa panig ni VP Sara at ng pamilya ng presidente. Nagsimula po yan doon pa sa pagtanggal ng budget niya. Si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo nakausap na raw si VP Sara kahapon. Paniwala niya may kinalaman sa lamat ng relasyong Marcos Duterte at pagtira ng Kamara sa confidential fund ng Office of the Vice President ang pagbaba sa pwesto ni Inday Sara. Nung yun ay pinuna at binati ko siya dyan, nanahimik ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yan. Ngayon, kung ikaw naman ay nasa kalagayan niya, siyempre, naghahanap ka ng pagtatanggol na galing sa presidente at pagkalinga. Sa kabila nito, nagpahayag ng suporta kay VP Sara ang kapatid ni PBBM na si Senator Amy Marcos. Kasama raw siya ng bise sa bawat laban para sa matagumpay na Pilipinas. Para naman sa ilang eksperto sa politika, pinapakita lang ng pagbibitiw ni VP Sara na may plano ang mga Duterte sa susunod na eleksyon. Clearly, this is based on consolidating what remains of the Duterte opposition going into the midterms and even beyond for 2028. So the campaign for the presidential election in 2028 nagsimula ngayong araw na ito. Ako si Maricel Halili para sa 1PH.